Noong Pebrero 16, 2002, binuksan ni Kenya Nicole Cook ang pintuan ng inuupang bahay ng tiyahin niya sa Tacoma, Washington at nadatnan ng isang binatilyong nakatayo sa labas. Nag-usap sandali ang dalawa bago inilabas ng binatilyo ang baril at binaril si Kenya, isang 21 taong gulang na cashier. Noong Marso 19 napatay si Jerry Taylor, 60 matapos tamaan ng isang bala mula sa malayong distansya habang nag-eensayo sa golf course sa Tucson, Arizona, mahigit isang buwan matapos ang insidente. Sa susunod na 4 na buwan, may 2 pang namatay at 4 ang nasugatan na dulot umano ng ligaw na bala. Noong Agosto, isa si John Gutter, 51, ay napapalit ng gulong matapos madiskubre na nasaksak ito sa isang paradahan ng sasakyan sa Hammond, Louisiana. Binaril siya sa likod habang nagtatrabaho. Lumabas ang bala sa katawan ni John pero alam niyang huwag ipakitang buhay pa siya sa bumaril. Nagkunwari siyang patay habang ninanakawan siya ng salarin na umalis na dala ang pitaka ng 51 anyos. Pag-alis ng bumaril, tumayo si John at naglakad sa malapit na gasolinahan. Doon niya napansing dumudugo siya. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital at pinalabas din matapos ang isang oras. Pagkatapos, noong Setyembre 5 ng 10, 30 ng gabi muling umatake ang bumaril. Dito, ang biktima ay si Paula Rufa, 55, may-ari ng pizzeria na binaril ng 5 beses habang nilalak ang restaurant sa Clinton, Maryland. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Ilang linggo ang lumipas, noong Setyembre 21 si Million Waldmariam ang naging susunod na target. Ang 41 taong gulang ay tumutulong sa may-ari ng Sammy's Package Store sa Atlanta, Georgia na magsara ng tindahan bandang 12-15 ng madaling araw. Nang barilin siya sa ulo at likod gamit ang .22 caliber na baril. Namatay siya sa kanyang mga sugat. Kinabukasan, si Claudine Parker, 52 tindera ng alak sa Montgomery, Alabama, ay binaril at napatay sa pagnanakaw. Ang kanyang katrabaho, si Kelly Adams na 24 taong gulang, ay malubang nasugatan matapos barilin sa leeg, ngunit nakaligtas siya. Ang pinakahuling pag-atake sa serye ng kakaibang pagpatay ay nangyari noong Setyembre 23:30 ng gabi. Nabaril at napatay sa ulo si Hong Im Bollinger, 45 sa Baton Rouge, Louisiana. Ang ginamit na sandata ay kinilalang isang Bushmaster na rifle. Pagkatapos ng sunod-sunod na walang patay na pag-atake, nagsimula ang panibagong serye ng pamamaril sa Washington, D.C. at Maryland. Ito ang kwento ni na John Allen Muhammad at Lee Boyd Melville at ng mga sniper attack sa D.C. Noong 5:20 ng hapon, Oktubre 2, isang bala ang pinaputok at tumagos sa bintana ng Michael's Craft Store sa Aspen Hill, Montgomery County, Maryland. Muntik nang tamaan ng putok ang cashier na si Ann Chapman sa tindahan. Sa kabutihang palad, wala nang ibang nasaktan dahil dito. Walang nasaktan kaya hindi na tinawag ang mga awtoridad. Tinuring na ligaw na bala iyon at walang masamang intensyon sa pagpapaputok. Isang oras matapos nito, ang 55 taong gulang na program analyst na si James Martin na nagtatrabaho sa National Oceanic and Atmospheric Administration ay nabaril at napatay sa 2,200 at isang Randolph Road sa paradahan ng isang grocery store sa Wheaton na nasa Montgomery County rin. Dito, lalong lumala ang sitwasyon. Sa loob ng halos 2 oras noong Oktubre 3-4 ang nabaril at napatay sa Montgomery County. May isa pang ika-5 biktima na nabaril at namatay sa Washington, D.C. Ang unang namatay ay alas 7:41 ng umaga. Dito binaril at napatay si James L. Buckingham, 39 na taong gulang na landscaper na kilala bilang Sonny sa 11:41 Rockville Pike. Nagpuputo siya ng damo sa komersyal na establishmento malapit sa Rockville nang mangyari ang insidente. Makalipas ang kalahating oras, muling umatake ang bumaril. Napatay si Prem Kumar Walker, 50, 4 anyos na taxi driver habang naglalagay ng gasolina sa isang mobile gasolinahan sa Aspen Hill Road at Connecticut Avenue sa Aspen Hill.
Makalipas ang halos kalahating oras, tinarget ang susunod na biktima si Sarah Ramos, 34 mula Silver Spring na napatay sa post office sa Rossmore Boulevard malapit sa Leisure World Shopping Center. Ang mga saksi sa pagkakataong ito ay naalala na may nakita silang puting van o truck na mabilis na umalis sa paradahan ng sasakyan kaagad pagkatapos ng pamamaril. Sa pagkakataong ito, nag-iwan ng mahabang pagitan ang salarin bago siya muling umatake. Noong 58 ng umaga, si Lori Ann Louis Rivera, 25 taong gulang, ay nabaril at napatay sa isang Shell na gasolinahan sa Kensington. Mga 20 ng gabi, binaril sa dibdib si Pascal Charlotte, 72 retiradong karpintero, habang naglalakad sa Georgia Avenue, Washington, D.C. Dinala agad siya sa ospital pero namatay rin siya makalipas ng halos isang oras. Mabilis kumilos ang gumawa ng krimen kaya nahirapan ang pulis makasabay. Nang kumalat ang balita ng pamamaril, nagpanik ang mga tao sa lugar. Sa press conference, sinabi ni Hepe ng pulisya ng Montgomery County, Charles Moose, na nasa Code Blue Alert ang mga paaralan kaya dapat manatili sa silid ang mga bata. Maraming magulang ang maagang sinundo ang kanilang mga anak, hindi pinayagang maglakad pa uwi o sumakay ng bus upang hindi sila maging susunod na biktima ng mamamatay tao. Nag-lockdown ang maraming pampubliko at pribadong paaralan. Kinansela ang break sa labas, PE at field trip. Binago ng mga taga-baril ang kanilang paraan sa puntong ito. Nagsimula silang saklawin ang mas malawak na lugar at sa halip na magsagawa ng maraming pagpatay sa isang araw, ipinapahaba nila ang pagitan ng kanilang mga pag-atake, umaabot ng 2 hanggang 3 araw bago muling bumaril. Noong Oktubre 4, binaril sa dibdib si Caroline Sewell, 43 taong gulang, bandang 2:30 ng hapon. Habang inilalagay niya ang kanyang mga pinamili sa kanyang sasakyan sa paradahan ng isa pang Micah's Craft Store. Matatagpuan ang tindahang ito sa Fredericksburg, Virginia. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Carol at siya ay pinalabas mula sa ospital noong Oktubre 14. 3 araw matapos siyang atakihin noong Oktubre 7 bandang 8:00 ng umaga, binaril sa dibdib ang 13 anyos na estudyanteng papasok sa Benjamin Tasker Middle School sa Bowie, Maryland. Ang batang si Iran Brown ay malubang na sugatan, ngunit ang kanyang tiyahin na isang nurse at siyang naghatid sa kanya ay agad siyang dinala sa ospital kung saan siya ginamot. Nakaligtas siya sa kanyang mga sugat at makalipas ang mahabang panahon ay nagpatotoo siya sa paglilitis ng isa sa mga lalaking responsabale sa pag-atake. Noong Oktubre 2 araw matapos ang insidente, may natuklasang mahalagang ebidensya ang mga investigador sa lugar ng pamamaril. Una ay isang basyo ng bala, pangalawa ay tarot card, partikular ang death card. Sa harap ng card nakasulat, tawagin mo akong Diyos. Sa likod, isinulat ng salarin, para sa'yo, Ginoong Pulis, code, tawagin mo akong Diyos, huwag ilalabas sa media. Kahit hiningi ng bumaril na itago ito at may pagsubok itago ang impormasyon, nalaman pa rin ng publiko ang detalye ng tarot card makalipas ang ilang araw. Sa araw ding yon na nakuha ang tarot card, binaril at napatay si Dean Harold Myers, 53, isang civil engineer, habang nagpapakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa Prince William County, Virginia, malapit sa Manassas. Tulad ng isa sa mga naunang pamamaril, may iniulat ang mga saksi na isang puting van ang nakita sa lugar ng krimen noong mga oras na yon. Pagkalipas ng 2 pang araw, noong umaga ng Oktubre 11 bandang 9:30 AM, ang 53 anyos na negosyante na si Kenneth Bridges ay binaril at napatay habang naglalagay ng gasolina sa kanyang sasakyan sa Exxon gasolinahan malapit sa Interstate 75, Spotsylvania County, Virginia. Noong Oktubre 14 bandang 9:15 ng gabi, ang 47 taong gulang na si Linda Franklin, isang intelligence analyst ng FBI, ay binaril at napatay sa isang covered na paradahan ng sasakyan sa Home Depot sa Fairfax County malapit sa Falls Church, Virginia. Ayon sa ulat, isang saksi ang lumantad at nagbigay impormasyon tungkol sa bumaril. Agad siyang nahuling nagsisinungaling dahil nasa tindahan siya noong pamamaril at kalaunan ay nahatulan ng pagkakagambala sa investigasyon. 5 araw matapos mamatay si Linda Franklin, hindi pa rin gumalaw ang bumaril. Gayunpaman, nagpatupad pa rin ng mga pag-iingat upang maprotektahan ang mga mamamayan hanggat maaari. Nagsimulang maglagay ng mga trapal ang mga istasyon ng gasolina sa paligid ng kanilang mga establishmento upang matakpan ang paningin ng bumaril at ang mga tao sa lugar ay nagsimulang gumalaw o yumuko habang naglalagay ng gasolina sa kanilang mga sasakyan upang hindi maging madaling target. Oktubre 11 bandang 8:08 ng gabi.
Si Jeffrey Hopper, 37 ay binaril sa isang paradahan ng Ponderosa Steakhouse malapit sa 75 sa Ashland, Virginia, 83 milya sa timog ng Washington, D.C. Naipit ang bala sa katawan niya pero matagumpay itong natanggal ng mga doktor sa operasyon. Dahil sa ebidensyang ito, iniugnay ng otoridad ng pag-atake kay Jeffrey sa ibang iniimbestigahang kaso. Kasabay ng pamamaril, nakakita rin ang otoridad ng 4 na pahinang liham mula sa suspect na iniwang nakaplastik sa pinangyarihan. Hanggang sa puntong ito, pawang haka-haka lamang ng mga investigador na maraming tao ang sangkot sa sunod-sunod na pamamaril. Ngunit ginamit ng liham ang mga salitang pangmaramihan tulad ng kami na nagpatibay sa kanilang hinala. Hiniling sa liham na bigyan ng dolyar, 10 milyon ang mga suspect at ibinigay ang detalye ng Bank of America Platinum Credit Card na ninakaw nila sa bus driver sa Arizona. Ayon sa liham, pwede kaming mag-withdraw ng walang limit sa kahit anong ATM saan man. Nalaman ng mga investigador na ginamit din ang parehong credit card pambili ng gasolina sa Tacoma, Washington. Mas nakakatakot ang liham habang binabasa ng otoridad. Sabi rito, ang hindi mo pagtugon ang sanhi ng 5 buhay na nawala. Kung mas malaga ang pagtigil ng patayan kaysa hulihin kami, tatanggapin mo ang aming hinihingi na di pwedeng baguhin. Naniniwala ang mga investigador na naisip lang ang paghingi ng pera pagkatapos dahil 12 pamamaril na ang nangyari at wala namang hiningi noon. Mukhang determinado ang mga sumulat ng liham na makipag-ugnayan sa otoridad. Ibinigay nila ang numero ng phone booth sa labas ng Ponderosa at sinabing hintayin ang tawag nila ron. Nagtapos ang liham sa linyang, kung mas mahalaga ang mahuli kami, maghanda na kayo ng body bag dahil may mangyayari. May postscript na nagsabi, hindi ligtas ang inyong mga anak kahit saan, kahit kailan. Noong Oktubre 21, inaresto ng pulis sa Richmond ang 2 lalaki sa labas ng gasolinahan. Isa sa kanila ay may-ari ng isang puting van. Ang mga lalaki ay mga imigranteng walang papeles na, bagamat walang kaugnayan sa kaso, ay sumailalim sa cavity search, ikinulong ng federal na pamahalaan at pagkatapos ay ipinadeport. Kinabukasan, binaril ang 35 anyos na driver ng bus na si Conrad Johnson habang nasa itaas na baitang ng kanyang bus sa Aspen Hill, Maryland. Dinala siya sa Bethesda, ngunit namatay din dahil sa mga sugat. Kasabay ng insidente, ibinahagi ni Hepe ng Pulisya Moose ang ilang detalye mula sa liham ng suspect sa mga otoridad. Bukod dito, pagkatapos ng pamamaril, sinubukan ng mga salarin na kontake ng mga investigador sa tipline para sa kaso. Samantala, maraming ahensya ng pagpapatupad ng batas ang nagtutulungan upang mahuli ang mga salarin, kabilang ang FBI, ATF, Virginia Department of Transportation at US Secret Service. Pinamunuan ito ng Montgomery County Police Department sa pangunguna ni Hepe Moose. Tumulong ang FBI sa paggawa ng behavioral profile ng salarin, tinatayang isa siyang puting lalaking late 20 o early 30 high school graduate at posibleng hiwalay sa asawa. Nagbigay rin ng tulong ang ahensya sa pamamagitan ng paggamit ng animation software upang matukoy kung saan posisyon ang bumaril nung ginawa niya ang mga krimen, na nagbigay sa kanila ng paniniwala na may isang tao na nagsilbing tagamasid habang ang isa naman ang bumaril. Dinala rin si dating Canadian Police Detective Kim Rosmo para gumawa ng geographic profile na mamamatay. Nalaman din na mas gusto ng bumaril ang punto, 223 caliber na bala, isang karaniwang uri na gamit sa iba't ibang rifle. Hindi kailanman naging mabagal ang mga pulis sa pagresponde sa mga pinangyarihan ng krimen. Pagdating nila, agad nilang sinarado ang mga kalsada at highway, sabay inspeksyon at tanong sa lahat ng driver at sasakyan. Nilibot nila ang lugar, kinausap ang mga lokal at kinuha ang CCTV footage sa mga kalapit na establishmento. Noong Oktubre 4, napatunayang iisang baril ang ginamit sa mga pamamaril noong ika-2 at ika-3 ayon sa forensic test. Bagamat may ilang saksi na nagbigay ng impormasyon, madalas ay magulo at putol ang kwento nila at kakaunti lang ang pinaniwalaan ng mga investigador. Nagbukas ng tip line para sa kaso at binaha ito ng mga impormasyon. Maraming ulat na may kinalaman ang puting van o truck sa insidente, gaya ng nabanggit kanina. Sa isang insidente, may nakitang puting box van na may berdeng letra na mabilis umalis matapos barilin si Sarah Ramos malapit sa Leisure World Shopping Center sa Silver Springs, Maryland. Dahil dito, pinatigil ng mga otoridad sa estado ang lahat ng puting van at truck na nakita nila.
Isang kulay abong kotse rin ang pinaghinalaang konektado sa krimen matapos makita umanong tumatakas pagkatapos barilin si Caroline Sewell. Bagamat hindi ito nagtagumpay, isang tawag mula sa mga salarin ang natunton sa payphone sa gasolinahan sa Henrico County, Virginia. Pagdating ng autoridad, iniwan na ang payphone. Una, pinigil muna ng pulisya ang mga sakay ng puting van malapit doon bago mapansin ang kanilang pagkakamali. Samantala, ilang oras na iniulat sa news program ang insidente at itinampok sa America's Most Wanted. Marami sa mga kwento ng New York Times ay napatunay ang gawa-gawa o kinopya ni Jason Blair na naging sanhi ng kontrobersiya noon. Nag-resign si Blair at ang dalawang editor mula sa pahayagan. Habang nag-iingat ang publiko laban sa mga bumaril sa gasolinahan, may ilan na piniling magpagasolina sa naval base sa Bethesda dahil mas ligtas daw ito. Samantala, ang mga gusali ng gobyerno at mga paboritong pasyalan ng turista ay binigyan ng mas mahigpit na seguridad at ang mga paaralan ay binigyan ng karagdagang mga pulis na nagbabantay sa paligid. Ang mga driver ng puting van at truck ay pinaghihinalaan ng parehong driver at naglalakad habang naantala ang pelikulang Phone Booth hanggang Abril 2003 dahil sensitibo ito sa mga kamakailang pangyayari. Ang thriller na tampok sina Colin Farrell at Forest Whitaker ay tungkol sa batang publicist na sumagot ng tawag mula sa sniper sa isang public phone booth. Noong Oktubre 2002, nagsagawa ang Washington Post ng survey sa mga taga-Washington DC tungkol sa kanilang pinakamalaking kinatatakutan. Ang malaking bahagi, 44%, ay nagsabing mas natatakot sila sa isang sniper attack kaysa sa kahit ano paman. 29% ang nagsabing ang pag-ataking terorista noong Setyembre 11 ng terorista ang kinatatakutan nila habang 13% naman ang natatakot sa banta ng Antrac. Naging malaking tagumpay sa kaso ng sniper attack sa DC nang isa sa mga salarin ay tumukoy sa naunang pagpatay sa Montgomery sa isang tawag sa telepono. Kinilala ng pulisya na si Claudine Parker ay pinatay sa sariling tindahan ng alak noong Setyembre 21, 2002 bago nagsimula ang mga pagpatay sa DC. Sa masusing investigasyon, natuklasang may naiwan na magasin ng isa sa mga salarin. Nang sinuri ang mga fingerprint, natuklasan na hindi lang malinaw ang naiwan, kundi madali rin itong natukoy nang ikumpara sa mga NASA Immigration Database. Ang fingerprint ay kay Lee Boyd Melville, 17 anyos na Jamaican immigrant at kilalang kasamahan ni John Allen Muhammad, 41 anyos na dating sundalo. Nabunyak agad ang misteryo, kaibigan ng dating asawa ni Muhammad si Kenya Cook, unang biktima sa Tacoma na nag-udyok sa kanyang iwanan si Muhammad dahil sa pagiging marahas nito. Bukod dito, ang dating asawa niyang si Mildred ay nakatira sa Prince George's County, Maryland, katabi ng Montgomery County at may restraining order laban sa kanya. Nalaman din na ang asul na 1,990 Chevrolet Caprice sedan ni Muhammad ay nakita ng mga saksi matapos ang pamamaril sa Virginia. May plaka ng New Jersey ang kotse at napansin ito ng mga pulis na nagpapatrol malapit sa mga lugar ng pamamaril sa iba't ibang estado. Noong panahong yon, hindi pa ito konektado sa kaso kaya hindi ito inimbestigahan o pinigilan. Ang kotse ay nakita noong Oktubre 3 bago ang pamamaril kay Pascal Charlotte sa Washington DC at muling namataan malapit sa Jones Falls Expressway noong Oktubre 8. Dahil sa mga natuklasan, naglabas ang mga autoridad ng media alert at hiniling sa publiko na magbantay sa sasakyan. Noong alas 3:15 na madaling araw ng Oktubre 24, nakita ang kotse sa pahingahan sa tabi ng Interstate 70 malapit sa Mearsville, Maryland. Ang dalawang sakay nito, sina Malvo at Muhammad, ay natutulog sa loob. May tip ang pulisya mula sa isang babae na nakakita ng sasakyan kaya agad silang kumilos. Ilang oras bago ito, kinausap ni hepe ng pulisya na si Moose ang media at nagbigay ng mensahe sa mga may sala sa pamamaril. Sinabi ninyong nais ninyong gawin at sabihin namin ang ilang bagay. Hiniling ninyo na sabihin na huli na namin ang sniper na parang pato sa bitag. Naiintindihan namin na mahalaga sa inyo na marinig ninyo kaming nagsasabi nito. Sa pahingahan, si Trooper First Class D. Wayne Smith ng Maryland State Police Department ang unang dumating na opisyal. Ginamit niya agad ang hindi markadong police car para harangan ng labasan at inilagay ito sa gitna ng dalawang truck na may trailer.
Unti-unting dumami ang tropa, isinara ang mga exit at entrance at hinarangan lahat ng daanan ng pagtakas. Pagkatapos magawa ang gawaing ito, pumasok ang mga SWAT officer upang isagawa ang pag-aresto. Sa loob ng sasakyan, pati dalawang taga-baril nila nakuha ng autoridad ng isang Bushmaster XM-15, 223 caliber rifle na ninakaw dahil hindi pinayagang bumili ng arma sina Malvo at Muhammad. Ninakaw nila ang tripod ng baril at laptop mula sa isa sa mga biktima. May mga mapa sa laptop ng mga lugar na aktibo ang dalawang lalaki, pati draft ng liham na ginamit nila sa pakikipag-ugnayan sa pulisya. May natagpo ang listahan na pinamagatang mga taong mamamatay sa susunod. May mga pangalan ng individual dito. Ang rifle ay naiugnay sa 11 sa 14 na pamamaril at isa itong semi-automatikong rifle na may Bushnell holographic sight na abot hanggang 300 metro. Nadiskubre ring iniba ang sasakyan para magsilbing taguan ng sniper. Binago ang likurang upuan para magdaan papuntang trunk at may maliit na butas malapit sa plaka para sa pagpapaputok. Pag-aresto sa dalawa, dinala sila sa Youth Division para sa hiwalay na interview. Napansin ni Detective Terry Ryan ng Major Crime Division ng Montgomery County Police Department na nagtangkang tumakas si Malvo matapos ilagay sa secured interview room sa Rockville, Maryland. Sa unang pagtatanong, gumamit si Malvo ng kilos ng kamay sa pakikipag-usap. Nang payuhan siyang mas makabubuti para sa kanya na makipag-usap sa mga pulis, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang labi at ginaya ang pagsasara ng zipper sa kanyang bibig. Lang sabihan siyang may form na pipirmahan, ginaya niyang durugin at itapon ang papel, tumangging pumirma. Hindi nagsalita si Malvo hanggang ibinigay siya sa mga opisyal ng batas sa Fairfax County, Virginia. Dito niya inako ang lahat ng pamamaril, sinabing siya ang bumaril sa lahat. Sabi niya, kung mabibigyan ng pagkakataon, uulitin niya ang ginawa niya. Bukod pa rito, mahirap siyang kausap dahil inuulit lang niya ang mga salitang itinuro ni Muhammad at tunog minimemorya lang. Ang sumusunod ay isang halimbawa ng kakaibang sagot ni Malvo habang iniimbestigahan na matatagpuan sa aklat na The Making of Lee Boyd Malvo, the DC Sniper ni Cometa Alvarez at Jonathan H. Mack. Minsan, tinanong pa niya kung sino ang ama niya. Akala na nag-i-interview na tinutukoy ni Malvo ang kanyang ama pero itinama niya agad at sinabing si Muhammad ang tinutukoy niya. Katulad nito, madalas ding tinutukoy ni Muhammad si Malvo bilang kanyang anak tuwing mga panayam. Agad naging malinaw na malalim ang naging ugnayan ng dalawa at ang kanilang relasyon ay mas parang mag-ama kaysa ano paman. Ipinanganak si Lee Boyd Malvo noong Pebrero 18, 1985 sa Kingston, Jamaica, kina Leslie Malvo, isang construction worker, at Una James, isang mananahi. Bilang sanggol, inalagaan si Malvo ng ama kaya naging matibay ang kanilang relasyon. Hinimok ni Leslie ang mga pangarap ni Malvo na maging piloto, binilhan siya ng mga regalo gaya ng tricycle na labis niyang minahal at hinayaang maging bata nang hindi pinagalitan sa mga pagkakamali. Tandaan ng mga kaibigan ni Leslie na isa siyang mabuting ama at waran. Ang ina naman ni Malvo ay kabaliktaran, isang matalino ngunit mainitin ang ulo na babae na madalas magbago ng ugali. May kasaysayan ng sakit sa pag-iisip ang kanyang pamilya at hindi sila pumayag sa pagkuha niya ng edukasyon. Mahigpit pinamunuan ni Una ang bahay at madalas bugbugin si Malvo kahit sa maliliit na mali. Madalas din niyang kurotin at laitin si Malvo. Madalas niyang sabihin kay Malvo na walang ambisyon ang ama nito at titiyakin niyang hindi gagaya dito ang anak niya.
Pag nasa bahay si Leslie, hindi niya pinapayagan si Una saktan si Malvo. Madalas hindi maprotektahan ni Leslie ang anak niya dahil sa trabaho. Isa sa unang alaala ni Malvo ay nakita ang magulang niyang nag-aaway habil sa bisyo ni Leslie sa sugal. Pakiramdam ni Una na naapektuhan ng bisyo ang pamilya, pero tingin ni Leslie kaya pa rin niyang suportahan ang nobya at anak. Kalaunan, lumala ang pagtatalo hanggang sa dumating sa puntong sinaktan ni Leslie si Una. Gumanti siya sa pamamagitan ng pag-atake kay Leslie gamit ang itak. Noong 1988 nagtrabaho si Leslie bilang construction worker sa Grand Cayman, kaya nawawala siya sa bahay ng hanggang 6 na buwan taon-taon. Bago umalis, inilipat ni Leslie sina Una at Malvo sa maganda at tahimik na bahay sa ligtas na lugar. Pero hindi kailanman nagbago ang ugali ni Una at palaging nakakaranas si Malvo ng kanyang pang-aabuso. Matapos ang 2 taon, nagsawa na si Una sa kasunduan nila ni Leslie. Ayon sa ulat, ayaw niyang isama si Una sa Grand Cayman at inakusahan siya ni Una na may ibang babae habang wala siya. Itinanggi ni Leslie at sinabi kay Una may bumili siya ng singsing para mag-propose pagbalik niya. Ngunit huli na. Wasak na ang relasyon nila at patuloy na tinatanggihan ni Una si Leslie kahit paulit-ulit siyang sinusuyo. Sa huli, inubos niya ang laman ng kanilang joint bank account at lumipat sa kanyang matagal nang hindi nakakasamang kapatid na si Marie. Pagkatapos nito, sabi ng mga kaibigan ni Leslie na walan siya ng direksyon at si Malvo na lang ang naging buhay niya. Kalaunan, nakilala ni Una ang isa pang lalaki na agad naging bago niyang nobyo. Ngunit labis na nagdamdam si Malvo at mas gusto niyang makasama ang kanyang ama. Madalas nang ipakita ang ayaw niya sa nobyo ng ina sa paraang nauuwi sa pag-atake sa kanya. At minsan pa nga ay sinaktan siya ng kanyang ina dahil lamang sa pagnanais siyang makasama muli ang kanyang ama. Kahit magulo ang buhay niya sa bahay, si Malvo ay mabuting estudyante ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Tinawag siya ng mga guro na matalino, mausisa, mapagbigay at mabait. Sa bahay, madalas siyang iniiwan sa pangangalaga ng mga tagapag-alaga. Bilang isang adulto, naalala ni Malvo ang isang nakalimutang alaala kung saan siya ay minulestiya ng isa sa kanyang mga tagapag-alaga. Magulo ang buhay kasama si Una. Mahirap ang buhay sa Jamaica at hirap si Una suportahan ang sarili at anak sa iisang kita. Pagsapit niya ng 8 taong gulang, nakasaksi na si Malvo ng 3 pagpatay dahil sa delikadong lugar na tinitirhan nila ng ina niya. Nagdesisyon si Una na lumipat sila sa ibang bansa. Iyon lang ang tanging paraan para tunay niyang mapagkalooban ng magandang buhay ang kanyang anak at matustusan ang mga pangangailangan nito. Habang si Una ay naglakbay papunta sa ibang bansa, iniwan niya si Malvo sa pangangalaga ng iba't ibang kaibigan. Ang unang kaibigan na kumupkop sa kanya ay may kasintahan na ayaw kay Malvo at palaging binubugbog siya kapag wala ang kaibigan ng ina niya. Sumulat si Malvo sa ina ukol sa pang-aabuso pero walang sagot. Noong 1975, 10 taong gulang siya nang sumuko ang kaibigan ni Una sa pag-aalaga sa kanya. Ipinadala siya kay Leslie na tumanging alagaan si Malvo dahil may part-time siyang trabaho sa Caymans. Ngunit naniniwala si Malvo na ayaw sa kanya ng bagong kinakasama ng ama niya. Labis siyang nasaktan dahil sa pagtanggi ng kanyang ama. Madalas na binabanggit na ang pagtangging ito ang nagtulak kay Malvo. Dahil desperado siyang mahalin ng ama, naging mahina at madaling maimpluwensyahan siya ng mas matatandang lalaki. Pagkatapos nito, nakasama ni Malvo ang kanyang ina at pagkatapos ay ang kanyang tiyahin na si Marie. Mabilis niyang napansin na sumpungin at malupit din ang kanyang tiyahin gaya ng kanyang ina. Naniniwala siya sa pisikan na parusa pero itinala ni Malvo sa kanyang mga journal noon ang bukirin ng kanyang tiyahin ay naging kanyang kanlungan. Isinulat niya, sa probinsya nakatira kami sa ilang akre ng sakahan. Nag-alaga kami ng kambing, baboy at nagtanim ng ube, patatas. May mga taniman ng prutas kung saan tumutubo ang mga puno ng dalandan, suha at kahel. Puno ng blackberry ang gilid ng burol na laging may bunga, ang bukirin ang aking takbuhan. Pagkapasa ni Una sa entrance exam para sa high school, saglit siyang umuwi sa kanilang bahay. Binilan niya si Malvo ng Nintendo pero nagalit agad dahil hindi ito nag-ingat sa mga dati niyang regalo. Tapos nagalit din siya kay Marie dahil hindi raw nito naalagaan si Malvo gaya ng inaasahan. Gayunpaman, iginiit ni Marie na hindi niya kayang alagaan ng maayos si Malvo dahil tumigil na si Una sa pagpapadala ng pera para sa pangangailangan nito. Inilipat ni Una si Malvo mula kina Marie papunta sa kaibigang si Sonia. 2 anak na lalaki si Sonia at itinuring din niyang anak si Malvo. Kahit tuloy-tuloy ang pagiging mabuting estudyante, kilala siyang mabait at mapanuri. Laging binubuli si Malvo sa school.
Sa edad na 12, lumipat muli si Malvo at inalagaan siya ng anak ng tiyahin ni Una, isang 21 anyos na guro na mahilig makinig at maghikayat. Hindi interesado ang tiyahin sa pisikal na parusa. Malaking epekto kay Malvo si Simon Powell. Masaya silang dalawa at tila umunlad siya sa kanyang pag-aalaga. Muling nabigo si Una magbayad sa pag-aalaga kay Malvo, ngunit ayaw pa ring bitawan ni Simon ang 12 taong gulang. Pinagkasya nila kung anong meron sila at lahat ng ekstrang pera ni Simon ay para sa pangangailangan ni Malvo. Alam ni Simon ang mga problema at takot ng bata, pati ang kawalang stabilidad ng ina. Napansin niyang hinahanap pa rin ni Malvo ang ama at nag-aalala siyang baka mabilis ma-attach si Malvo sa sinumang lalaking magpakita ng kabaitan. Sa kalaunan, naging masyadong mahirap ang usaping pinansyal at nagsimulang mag-alala si Simone. Ayaw niyang iwan si Malvo kaya binalak niyang dalhin ito kay Leslie. Umaasang tutulong ng pera ang ama ng bata para maalagaan siya. Bago maisakatuparan ang plano, umuwi si Una na galit dahil inilipat ni Simone si Malvo sa ibang paaralan dahil malayo ang dati nitong eskwelahan. Kahit nagsikap si Simone na mapanatili si Malvo, inalis pa rin siya ni Una at dinala sa boarding house. Ipinarenroll ulit siya ni Una sa dati niyang paaralan. Bago siya muling umalis ng bansa, sinabi niya kay Malvo, kapag nakatanggap ako ng kahit anong masamang ulat tungkol sa'yo, makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Simula noon, nagsimulang makaramdam ng matinding lungkot si Malvo. Sa kalagitnaan ng semestre, tumigil ang bayad para sa kanyang tinutuluyan. Napansin ito ng may-ari ng boarding house si Ginang Robertson. Ngunit patuloy pa rin niyang pinakain si Malvo at binibigyan ng pera para sa pananghalian. Sa panahong ito, binisita niya si Leslie na natuwa nang makita siya. Ngunit hindi magawang ikwento ni Malvo ang kanyang kalagayan o humingi ng tulong pinansyal. Sa huli, pinabaunan ni Leslie ang kanyang anak ng kaunting pera, katumbas ng 5 hanggang 10 dolyar. Makalipas ang kaunting panahon, bumalik na si Una sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito ay na-deport siya at nawalan ng medyo malaking halaga ng pera sa proseso. Bukod dito, mababa ang grades ni Malvo at nawala rin ang orihinal nilang bahay na iniwan ni Una kay Lola Epsi. Nagalit ang may-ari ng lupa kay Una at sinabing hindi na siya at si Epsi tinatanggap doon. Pagkatapos malaman ng balita, binugbog ni Una si Malvo ng isa sa pinakamalulupit na pambubugbog na naranasan niya mula kay Una. Nang siya ay nakabawi na, sinubukan niyang kitilin ang sariling buhay sa isang taniman ng prutas. Ngunit bago niya magawa ito, natagpuan siya ng kanyang ina at ng isang lokal na karpintero na nagtatrabaho malapit doon. Nagpakita si Una ng pagsisisi at takot na mawala ang anak, pero saglit lang ito at bumalik din siya sa dating niyang ugali. Pagkatapos nito, inalagaan si Malvo ng orihina niyang tagapag-alaga na si Sonia. Sa panahong ito, may bagong pasaporte at balak ng tumungo sa ibang isla si Una. Kahit puno ng tensyon at karahasan ang relasyon nila, ayaw pa rin ni Malvo na mawala ang ina niya. Pagod na siya sa buhay na walang kasiguraduhan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang ina niyang manatili, pati kina vice principal at guidance counselor ng paaralan niya siya nag-usap. Sa huli, nabigo ang napagsubok at umalis si Una papuntang isla ng Antigua. Ayon sa ulat, sinabi niya sa ina bago umalis, "Inay, di mo ba nararamdaman o nakikita na nawawala mo na ako?" Naging ayon sa inaasahan ang pananatili kay Sonia. Kalaunan, tumigil na si Una sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa pag-aalaga sa kanyang anak at makalipas ang ilang panahon, nagsimula nang magpakita ng senyales ng kapabayaan si Malvo kahit na ginawa ni Sonia ang lahat ng kanyang makakaya para alagaan siya at alam ito ni Malvo. Inalok siya ni Miss Maxwell na kupkupin at alagaan ng libre hanggang matapos ang high school at pumayag si Una. Mula noon, naging maayos si Malvo. Nagkaroon siya ng sariling kwarto at isinulat sa journal, "Naging bahagi ako ng pamilya at tinrato nila akong parang matagal ng kasama." Naging tahimik ako, ginawa ang mga gawain, pumasok sa paaralan at nag-effort sa huling buwan ng school term. Naalala niyang may taniman siya sa bukid na tinaniman niya ng repolyo, karot at bell pepper at nag-enjoy siya makita itong lumalaki. Akala ng pamilya Maxwell, mapakain at mapatira si Malvo hanggang makatapos siya ng pag-aaral, pero may ibang plano si Una. Sinabi niyang nagsimula na siya ng bagong buhay sa Antigua at may bahay na para sa kanila, kaya sumama si Malvo mula Jamaica. Labi siyang nadismaya nang makita niyang ang bahay na tinutukoy ng ina ay barong-barong na may isang kwarto, walang banyo at ang higaan ay kutson na walang foam, nakapatong lang sa plywood at hollow blocks. Bukod pa rito, ang negosyo ng kanyang ina ay isang icebox kung saan siya nagbebenta ng malamig na inumin.
Sa kabila nito, nagawa ni Una na may pasok si Malvo sa isa sa pinakamagagandang pribadong paaralan sa isla at noong Setyembre ng 1979, edad 14. Sinimulan niya ang pag-aaral sa Seventh-day Adventist High School sa St. John's. Hindi nagtagal, iniwan na naman siya mag-isa ni Una. Kahit binayaran niya ang ilang semestre at iniwan ng pera para sa 2 buwang upa, agad siyang nahirapan at napilitang gumawa ng maliliit na krimen para mabuhay. Nagnanakaw siya ng mga CD mula sa mga tindahan ng musika, pagkatapos ay nagkopya siya ng sarili niyang bersyon at illegal na ibinebenta ang mga ito. Hindi siya kumikita ng malaki, pero sapat na ito para makaraos siya pansamantala. Nang ipinasundo siya ng ina mula St. Martin, nalaman niyang kumuha ito ng isa pang isang kwarto lang na apartment malapit sa dati niyang tirahan. Pagdating niya, pinagalitan siya ni Una nang walang dahilan sa pagsusulat at pananamit at ipinakilala sa hindi kaaya-ayang nobyo nito. Di nagtagal, bumalik ang mag-ina sa Antigua kahit hindi ito plano ni Una na dapat ay tutuloy sana sa Amerika mula St. Martin. Pero ang dating nobyo niya sa Antigua na mas matanda at bagong biyudo ay nag-alok ng mas malaking apartment at sumagot sa bayad sa paaralan ni Malvo kaya bumalik ang mag-ina sa isla. Dito nakilala ni Malvo si John Ellen Muhammad. Ipinanganak si John Ellen Williams noong Disyembre 31, 1960 sa Baton Rouge, Louisiana, kina Ernest at Eva Williams. Lumipat ang pamilya kasama ang 4 na kapatid ni John sa New Orleans matapos ma-diagnose si Eva ng breast cancer at pumanaw ng 3 taong gulang si John. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, umalis si Ernest at iniwan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanilang lolo sa ina at ilang mga tiyahin. Noong 1978 sa edad na 17, nagtapos si John sa Scotlandville High School at sumali sa Louisiana National Guard na pinagsilbihan niya ng 7 taon. Ayon sa ulat, noong 1982, siya ay sumailalim sa court martial dahil sa pagsuway sa utos ng isang non-commissioned officer at pagkatapos ay pinagmulta ng $100 at ibinaba ang kanyang ranggo. Sa panahong ito, pinakasalan niya ang kanyang unang asawa na si Carol na nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Pagkalipas na 1 taon, sinuntok ni Muhammad sa ulo ang isang non-commissioned officer at muling pinagmulta ng $100, pero ngayon ay binalaan din siyang makukulong ng 22 araw sa solitaryo. Noong 1985, 25 taong gulang siya nang umalis sa National Guard bilang combat engineer at pagkalipas ng 2 taon, sumali siya sa regular na hukbo. Dito siya sinanay bilang mekaniko, truck driver at espesyalistang manggagawa ng metal. Noong taon ding yon, nagdiborsiyo siya at sumali sa Nation of Islam. Bilang miyembro, tumulong siya sa pagbibigay ng seguridad para sa Million Man March na naganap noong 1975. Noong 2000, legal yang ginawang Muhammad ang apelido niya. Noong 1988, nagpakasal siyang muli. Sila ng kanyang bagong partner na si Mildred ay nagkaroon ng 3 anak. Nung nasa regular na hukbong sandatahan, si Muhammad ay pumasa sa paggamit ng karaniwang rifle ng hukbo, ang M16, at nakuha ang Expert Rifleman's Badge, ang pinakamataas sa 3 antas ng batayang kasanayan ng sundalo sa pagbaril gamit ang rifle. Noong 1990 nagsilbi si Muhammad sa unang digmaan sa Golpo sa kumpanyang nag-inspeksyon, nagkatalogo at nag-disassemble ng chemical na sandata ng Iraq. Dahil sa serbisyo niya, tumanggap siya ng medalya. Noong 1990, kinasuhan siya ng matinding panununog pero walang aksyon na ginawa. Noong 1994 at 1995, naglingkod si John sa Oregon National Guard bago formal na pinalaya sa serbisyo at tumira sa Tacoma, Washington kasama ang pamilya niya. Noong 1995, 2 beses inaresto si Muhammad sa pagmamaneho ng suspendido ang lisensya. Sa panahong iyon, nagpasya siyang magnegosyo. Una, sinubukan niyang magbukas at magpatakbo ng isang auto mechanic shop at pagkatapos nito ay tinangka niyang magtayo ng isang paaralan ng karate. Gayunpaman, parehong nabigo ang 2 negosyo. Noong 1999, naghiwalay sina Mildred at Muhammad at agad nagsampa ng diborsyo si Mildred. Kalaunan, sinabi niya sa Washington Post na nagbago ang kanyang asawa pagbalik mula sa Persian Gulf. Galit na siya. Hindi ko na siya kilala, ang dating siya ay naiiwan sa Saudi Arabia. Sinabi rin niya na mahilig ang kanyang asawa sa mga laro sa isipan. Alam niya eksakto kung ano mga salita ang gagamitin para galitin siya. Palaging nag-iisip ang asawa niya, hindi kailanman nagpapahinga ang kanyang isipan. Noong Marso 8, 2000 dumating si Muhammad sa Antigua kasama ang kanyang 3 anak na sina Fred Allen Lee, Teresa Lee at Lisa Lee. Sa panahong ito, hindi pa nagbago ng apelyido si Muhammad.
Naglalakbay siya bilang Thomas Allen Lee. Pagdating nila sa isla, sinalubong ang apat ng isang babae na nagngangalang Joanne Green na tinawagan ng kanyang pinsan at hiniling na bigyan ng matutuluyan ang pamilya. Napansin niyang kakaiba ang plano ng grupo na manatili ng 6 na linggo. Pero ang tanging dala lang ng mga bata at ni Muhammad ay tigi-isang backpack lang bawat isa. 4 na linggo pagkatapos dumating, sinabi ni Muhammad na kailangan niyang bumalik sa Washington. Hiniling niya kay Joanne na alagaan ang mga bata at ito'y pumayag. Nagsimula na siyang magtanong-tanong sa mga bata, pakiramdam niya ay may kakaiba at doon niya nalaman ang tungkol sa name game kung saan binibigyan ni Muhammad ng $1 ang isa sa kanyang mga anak na babae tuwing naalala nitong banggitin ang pangalang ibinigay niya sa kanya. Napansin ni na Joanne at Charmaine na gabi-gabi hinihiram ni Muhammad ang tape player at may pinapatugtog habang natutulog ang mga bata. Pakiramdam nila ay tinuturuan ni Muhammad ng doktrina ang mga anak niya. Kalaunan, ibinunyag ni John Jr., Fred, pinakamatanda sa mga bata na may karapatan ng ama nilang bumisita, ngunit kinuha nito sila mula sa ina nila. Nang marinig ito, naisip ni Joanne na dinukot ang mga bata, kaya tinawagan niya si Muhammad at sinabing kunin ang mga bata o tatawag siya ng otoridad. Sinabi ni John na si Muhammad ay mapagmahal na ama at mapagprotekta, pero may duda pa rin siya sa mga intensyon nito. Sinabi rin niya na may paraan si Muhammad para makuha ang respeto ng mga bata sa kanilang lugar at naramdaman niyang may kakaibang karisma ito na parang may humihila sa mga bata papalapit sa kanya. Pagkaalis nila sa bahay ni Joanne, tumira sina Muhammad at mga anak niya sa mag-asawang Jamaican na gustong manirahan sa US at agad silang nagustuhan ng mag-asawa. Naalala nila siyang mabuting amang maalaga, dinadala sila sa tabing dagat at tumutulong sa takdang aralin. Noong Oktubre ng taong 2000, sa wakas ay nagkita sina Muhammad at Malvo. Isang hindi inaasang pagkikita ito na naganap sa isang tindahan ng electronics sa St. John's, Antigua. Madalas bumisita si Malvo dahil nag-e-enjoy siya sa mga laro roon. Naalala niyang pinapanood lang niya ang ibang bata maglaro dahil sa dami ng tao, hindi siya nakakalaro. Isang batang lalaki na pinanood niyang maglaro ay si John Jr., ang panganay ni Muhammad na naglalaro ng isang fight simulator na laro. Pinanood ni Malvo ang masayang biruan nila at naalala ang panahong pinag-uusapan ng ama niya ang pangarap nitong maging piloto kasama siya. Napansin din niya kung paano hindi nawawala ang atensyon ni Muhammad sa kanyang anak at kung paano niya pinakikinggan ang bawat sinasabi ng bata sa kanya. Ganon din ang buhay sa bahay ni Malvo. Medyo gumiginhawa na si Una pero porsigido pa rin siyang lumipat sa US. May nagsabi sa kanya na si John Muhammad ay maaaring makatulong sa pagkuha ng visa papunta roon. Natuwa si Malvo nang malaman niya ang tutulong sa kanyang ina sa bahay ni Muhammad ay ang lalaking nakita rin niya sa electronic store. Nalaman na gusto rin ni John Jr. maging piloto kaya agad silang nagkapalagayan ng loob ni Malvo. Nangakong ipapadala ni Una si Malvo sa US para makasama siya kapag sapat na ang pera niya at sa tulong ni Muhammad. Isang mahalagang pangyayari na nagpatibay sa relasyon ni Muhammad at Malvo ay nang magkasakit ng rheumatic fever ang binatilyo. Nakita siya ni Muhammad na mag-isa sa apartment ng ina, agad siyang binuhat, tinawag ng taxi at dinala sa ospital. Dinala ni Muhammad si Malvo pabalik sa kanyang tirahan. Matapos ang ilang pag-aalaga at gamot, bumalik na sa dati ang binatilyo. Ayon sa ulat, dito raw naging malapit ang dalawa at laging magkasama saan man pumunta. Tulad ng inasahan ng dating niyang tagapag-alaga na si Simone Powell, naging mahina siya sa impluwensya ng mas matandang parang ama at agad siyang nagtiwala rito, ibinahagi pa niya ang kwento ng kanyang buhay kay Muhammad. Ikwinento rin ni Muhammad kay Malvo ang kanyang mga problema gaya ng panloloko at pag-iwan ng asawa, pagkuha ng pera at pagwasak sa negosyo. Agad na kinupwap ng mas matandang lalaki ang binatilyo. Sabi ni Muhammad kay Malvo, tadhana ang kanilang pagkikita, hindi aksidente. Makalipas ang kaunting panahon, ipinakilala na ni Muhammad ang binatilyo bilang sarili niyang anak at di nagtagal ay nagsimulang magtrabaho si Malvo para sa kanya, natutunan ang mga paraan kung paano ilegal na makapasok sa US. Kalaunan, tumira na siya kay Muhammad at ipinakilala siya sa Nation of Islam. Sa bagong tahanan, nakita ni Malvo ang kaayusan at konsistensya. Hindi na siya pinapalo sa maliliit na pagkakamali, pinag-uusapan na lang ng maayos ang di pagkakaunawaan at parusa ay push-ups na lang imbes na suntok o sinturon. Nang maalala ni Malvo ang kanyang naramdaman nung sa wakas ay lumipat siya, isinulat niya, tinanggap ako sa bahay na para bang matagal na akong kasama nila. Sa wakas, nakahanap na ako ng pamilya.
Nagbago ang lahat ng maaresto si Muhammad noong Marso 2001 sa paliparan sa Antigua kaugnay ng kriminal na buhay na siya mismo ang gumawa. 2 araw matapos siyang maaresto, nakatakas siya mula sa kustodya bago niya inayos na mailipat ang kanyang mga anak sa isang ligtas na bahay kung saan inalagaan sila ng kanyang kasintahan. Sa panahong ito, tumigil na si Malvo sa pagpasok sa paaralan. Naalala ng mga kaibigan niya ang pagbabago niya noon. Hindi na interesado sa babae at sports, naging masigasig sa relihiyon, baril at lakas ng katawan. Tumigil siya sa pag-aaral para alagaan ang mga anak ni Muhammad. Makaraan ang 2 linggo, bumalik si Muhammad kina Malvo at mga bata para ipagpatuloy ang kanyang smuggling negosyo. Si Malvo na mismo ang nanturo sa mga bata at tumulong sa negosyo kung saan siya pwedeng makatulong habang ang kasintahan ni Muhammad ang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Sa loob lamang ng ilang linggo, nalaman ni Una na hindi pumapasok sa paaralan si Malvo. Ngunit nang tumawag siya para makausap ito, tumanggi si Malvo na sagutin ang tawag. Lumalaki ang pressure sa binatilyo na gustong may say sa paggastos sa bahay, pero ibang plano ng kasintahan ni Muhammad. Nahihirapan siyang pagkasyahin ang pera dahil madalas wala si Muhammad para sa negosyo. Kaya napagbuntunan niya ng galit at inatake si John Jr., panganay na anak ni Muhammad. Dahil dito, lumayo si John Jr. kay Malvo. Sa Amerika, si Una ay nakatira malapit sa Fort Myers, Florida at balak pakasalan ang isang Amerikanong nakilala niya pagdating doon. Gusto niyang isama si Malvo doon pero kulang pa siya sa pera. Hindi niya alam na may ibang plano si Muhammad para sa binatilyo. Pagbalik sa Antigua, dinala ni Muhammad si Malvo at 3 niyang anak sa Puerto Rico tapos sa US. Noong Mayo ng 2001, naglakbay si Malvo gamit ang pangalang Lindenberg Williams na siyang pangalan ng panganay na anak ni Muhammad sa kanyang unang asawa. Pagdating sa Florida, nagtungo ang grupo sa Fort Lauderdale. Nalaman lang ito ni Una nang tumawag siya sa bahay ni Malvo, kaya agad niyang tinawagan si Muhammad at inutusan na ibalik ang anak niya. Bumisita sina Muhammad, Malvo at John Jr. kay Una sa trabaho. Masaya siyang makita ang anak at pinakain ang 3 habang hinihintay matapos sa trabaho. Tiniyak ni Muhammad kay Malvo na makukumbinsi niya ang kanyang ina na payagan siyang manatili sa kanya, ngunit hindi nagustuhan ni Una ang ideyang ito at patuloy na tinanggihan ang plano ni Muhammad na isama si Malvo sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Malvo ng mag-isa. Habang papasok sa trabaho si Una, hiniling niyang sumama ang anak niya, pero nanatili si Malvo sa kotse kasama si Muhammad at umalis silang dalawa. Ayaw pa ni Una pakawalan ng anak niya, kaya tinakot niya si Muhammad na tatawag siya ng pulis. Bumisita sina Muhammad at Malvo kay Una, ngunit pinalayas ni Una si Muhammad at pinanatili si Malvo sa piling niya. Nang tumira si Malvo kay Una at magtrabaho kasama niya, muli siyang na-depress at naging tahimik. Kahit may sarili na siyang kita, pinilit pa rin ng ina niyang tumuhong sa gastusin sa bahay, kaya nauubos ang pera niya. Bumalik si Muhammad sa Washington, ngunit nahuli siyang kasama ang mga dinukot niyang anak. Noong Setyembre 4, 2001, nakuha ni Mildred ang buong kustodiya ng 3 anak matapos ang laban sa kustodiya. Dito naisip ni Mildred na delikado ang kanyang buhay. Kinuha niya ang pinakamahalaga kay Muhammad at dati na siyang tinakot na papatayin. Dahil magkaaway na sila ng dating niyang asawa, tumakas si Mildred kasama ang mga anak palabas ng estado. Nahihirapan si Mildred na muling mapalapit sa kanyang mga anak. Hindi niyayakap ni John Jr. ang kanyang ina at madali siyang magalit kahit sa maliliit na bagay. Samantala, ang bunsong anak na babae na mag-asawa ay hindi makatulog. Palagi siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi para tiyakin na nandoon pa rin ang kanyang ina. Si Muhammad at Malvo ay nag-uusap pa rin tuwing Biyernes 4:00 ng hapon sa telepono. Naalala ni Malvo noong sinabi ni Muhammad na inalisan siya ng kustodiya sa kanyang mga anak at isinulat niya, may tinamaan siya sa akin, yung puwang na gusto kong mapunan. Gusto kong magkaroon ng amang magmamahal sa akin ng ganon. Gusto kong malaman na may isang tao na tunay na nagmamalasakit sa akin. Nang sabihin niyang kailangan niya ako para mabawi ang mga bata at muling mabuo ang pamilya, nabuksan nito ang lahat ng kinimkim ng batang tumakbo papunta sa kanyang ama 5 taon. Bago iyon, pero itinakwil. Pagkatapos ng mga pagtatalo kay Una, tumakas si Malvo at pumunta sa Washington para makita ang tinatawag niyang ama. Sa loob ng ilang panahon, nanatili ang dalawa sa isang shelter para sa mga walang tirahan bago sila lumipat sa bahay ng kaibigan ni Muhammad sa Tacoma. Lingguhan nang pumupunta sa rifle range ang dalawa para mag-practice ng baril at nagsimulang magnakaw si Malvo sa utos ni Muhammad.
Hindi nagtagal at nalaman ni Malvo ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga baril. Binigyan din ni Muhammad si Malvo ng mga video game tungkol sa digmaan, lihim na operasyon at pag-snipe at ipinakilala siya sa mga pelikula tungkol sa mga sniper. Sa gitna ng lahat ng ito, si Malvo ay, sa unang beses at ayon sa ulat ay huling pagkakataon, nakaranas ng pisikal na pananakit mula kay Muhammad. Pumunta si Una sa Washington para hanapin ang anak niya, pero kahit kasama ang pulis, patuloy pa ring binalewala ni Malvo ang pakiusap niyang bumalik sa kanya. Binalaan niya ito na ginagamit lang siya at inamin ni Muhammad kay Una na kailangan niya ng matalinong bata para sa kanyang mga plano, hindi basta kung sino-sino. Sa kabila nito, bumalik pa rin si Malvo sa ama niya. Tila matibay ang kanilang ugnayan. Una, parehong inaresto sina Malvo at Muhammad sa kasong federal, pero kalaunan ay ibinabari nito. Sa Virginia, kinasuhan si Malvo ng 2 kasong may parusang kamatayan, ang pagpatay sa FBI analyst na si Linda Franklin habang nagsasagawa ng isang teroristang akto at ang pagpatay sa mahigit 1 tao sa loob ng 3 taon. Bukod pa dito, kinasuhan siya ng illegal na paggamit ng parehong krimen. Samantala, si Muhammad ay orihinal na nakatakdang kasuhan sa Maryland, ngunit inilipat ang kaso sa jurisdiksyon ng Virginia dahil mas malaki ang posibilidad na patawan siya ng parusang kamatayan sa nasabing estado. Kinasuhan siya ng 4 na krimen kabilang ang capital murder para sa pagbaril kay Dean Myers, capital murder sa ilalim ng Anti-Terrorism Statute ng Virginia, ang pagpatay na may layuning takutin ang pamahalaan o publiko, sabuatan sa pagpatay at ilegal na paggamit ng baril. Ang paglilitis ay orihinal na nakatakdang gawin sa Prince William County, ngunit inilipat sa Chesapeake at Virginia Beach, mahigit 100 milya mula sa pinakamalapit na di umano'y pag-atake sa Ashland upang maiwasan ang bias na hurado. Sabi ng investigador at prosekusyon sa pre-trial, layunin ni Muhammad na patayin si Mildred dahil iniisip niyang inilayo siya nito sa mga anak niya. Si Mildred ay nakaranas ng patuloy na lumalalang pang-aabuso bago niya tuluyang iniwan si Muhammad dala ang kanilang mga anak. Ayon sa ulat, sinabi niya kay Mildred, "Kaaway na kita, kaya papatayin kita." Inamin ni Muhammad na pumunta siya sa Maryland para hanapin ang dati niyang asawa at mga anak. Ayon sa prosekusyon, sinadya ni na Malvo at Muhammad ang iba pang pamamaril para pagtakpan ang tunay na motibo ng krimen. Naniniwala si Muhammad na hindi siya pagbibintangang pumatay sa asawa niya kung ang pagkamatay nito ay may turing na bahagi ng sunod-sunod na random na karahasan. Madalas siyang pumupunta sa Maryland kung saan nakatira ang asawa niya at may mga pag-atake malapit sa bahay nito. Para kay Mildred, naniniwala siyang siya ang pinupuntirya. Sinabi niya na may pulis na nagsabi sa kanya, "Ginang Muhammad, hindi mo ba alam na ikaw ang target?" Si Malvo ay ginugol ang karamihan ng kanyang paglilitis noong 2003 sa pagguhit sa isang legal pad. Sa kulungan, nagsulat siya ng mga reklamo tungkol sa kawalang katarungan sa kanyang kalagayan. "Ako ay inakusahan sa aking misyon. Alam ni Allah na nagdurusa ako ngayon." Ang kanyang mga guhit ay nagpakita ng mga figura tulad ni Bin Laden at Saddam Hussein, ngunit pati na rin ng mga karakter mula sa The Matrix. Karamihan sa mga ito ay hindi pinansin bilang walang kabuluhan. Ang pangunahing ebidensya sa kanyang paglilitis ay isang naitalang pag-amin na ginawa kaagad pagkatapos ng kanyang pagkakaresto, kung saan inako ni Malvo ang responsibilidad sa mga krimen at inamin niyang siya lang ang bumaril, na ayon sa depensa ay sa ilang bahagi ay hindi tugma sa mga katotohanan. Binanggit ng depensa na sinanay si Malvo para sirain ang sarili sa korte. Sinabi sa korte ng isa sa mga psychologist niya sa bilangguan na si Dewey Cornell na alam ni Malvo na sinasanay siya para sa misyon na mabawi ang mga anak ni Muhammad. Ayon sa ulat, kontrolado ng 41 taong gulang ang lahat ng aspeto ng buhay ng binatilyo, kabilang ang pag-ehersisyo, pagkain at iniisip. Minsan pinatayo si Malvo sa niebe at itinali sa puno ng ilang oras para matutunan niyang tiisin ang interogasyon kung mahuli siya. Tinuruan ni Muhammad si Malvo gumamit ng iba't ibang armas at tinuruan siyang ang mga puti ay demonyong umaapi sa mga itim. Inaming ni Malvo na unang sinubukan niyang patayin si Kenya Cook. Naalala niya nung tumayo, nakipag-usap at tumawa kasama si Kenya, pati nang marinig niya ang bata sa bahay bago barilin si Kenya. Maraming naging debat tungkol sa naging papel ni Malvo sa mga krimen. Tinanggihan ng mga taga-usig na mas mababa ang pananagutan ng 17 anyos dahil kay Muhammad. Ngunit si Malvo ay nagplead ng not guilty
dahil sa dahilan ng kabaliwan sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya, batay sa kadahilanan na siya ay lubos na kontrolado ng mas matandang lalaki. Ayon sa pangunahing abogado niyang si Craig Cooley, nakaapekto ang mararas na video game sa kanyang pag-iisip at pagnanasa na pumatay. Pero may ilang sosyolohista na tumutol at nagsabing mas mahalaga ang ibang salik sa buhay ni Malvo. Iginit ni Muhammad na pareho silang inosente ni Malvo. Noong paglilitis niya noong 2003 sa kaso ni Dean Myers, pinayagan siyang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, matapos ang pagbibigay ng pambungad na argumento, muling kinuha ni Muhammad ang kanyang abogado. Sa pagdinig, tumawag ang prosekusyon ng 130 saksi at nagpakita ng mahigit 400 piraso ng ebidensya na layuning patunayan na siya ang pumatay at inutusan si Malvo na tumulong sa kanya. Maraming saksi ang naturo sa kanyang asul na Chevrolet Caprice na nakita sa mga lugar ng krimen at ang repleng natagpuan dito ay konektado sa 11 pag-atake. Hiniling ng depensa na ibasura ang capital murder cases dahil walang direktang ebidensya. Gayunpaman, ang rifle ay may DNA ng 2 lalaki. Iginiit nila na di siya mapaparusahan ng kamatayan sa Triggerman Law ng Virginia maliban kung siya mismo ang bumaril kay Dean Myers at walang nagpatotoo na nakita nilang ginawa niya ito. Noong Nobyembre 17, 2003 si Muhammad ay nahatulan sa 4 na kasong isinampa laban sa kanya. 5 oras nag-usap ang hurado sa loob ng 2 araw at inirekomendang patawan siya ng parusang kamatayan. Sumang-ayon ang hukom sa hatol na ito. Si Malvo naman ay nahatulan din sa lahat ng 3 kasong isinampa laban sa kanya noong Disyembre 18, 2003. Nag-usap ang hurado ng halos 14 na oras. Noong ika-23, inirekomenda nilang hatulan siya ng habambuhay na kulong na walang parol. Noong Marso 10, 2004 natanggap niya ang hatol. Noong Mayo, 2005 pumayag ang Maryland at Virginia sa extradition ni Muhammad sa Maryland para harapin ang iba pang kaso. Ikinulong siya sa maximum security na Sussex 1 State Prison sa Waverly, Sussex County, Virginia habang naghihintay ng paglilitis. Pansamantalang ibinigay si Malvo sa Maryland para sa ibang paglilitis. Ayon sa ulat, bukas sa negosasyon si Malvo at ang kanyang mga abogado habang nilabanan naman ni Muhammad at ng kanyang pangkat ang extradition, ngunit itinuloy pa rin ito. Sa Maryland, umamin si Malvo sa 6 na pagpatay at iba pang krimen sa ibang estado habang iniimbestigahan. Nagtestigo siya laban kay Muhammad noong 2006 at umamin na hindi siya laging nagpapaputok ng baril. Umamin siya sa korte na mag-isa lang siya para iligtas si Muhammad sa parusang kamatayan. Ayon sa kanya, siya ang may gawa ng hanggang 17 pagpatay. Sa paglilitis, ibinunyag ni Malvo ang kanilang tunay na plano. Sabi niya, nais niyang makatulong sa mga pamilya ng biktima sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng buong kwento. Sa loob ng 2 araw ng kanyang testimonya, idinetalye niya ang bawat aspeto ng pamamaril at isiniwalat ang tunay na layunin ng kanilang mga krimen. Ayon sa ulat, si Muhammad ang nagplano ng 3 yugto na nakatakdang gawin sa Washington DC at Baltimore, Maryland. Sa unang yugto, kasama ang pagpaplano, pagmamapa at pagsasanay sa iba't ibang lugar sa DC area. Malalaman ng mga lalaki kung saan pinakamainam lumabas pagkatapos ng pamamaril at makakakilos sila ng maayos sa ibang lugar. Plano rin nilang pumatay ng 60 tao kada araw sa loob ng 30 araw, ngunit nabigo dahil sa trapiko at walang malinaw na pagkakataon makabaril. Sa Baltimore sana gaganapin ang 2 yugto. Ayon kay Malvo, malapit nang matupad ang bahagi niya ng plano pero hindi ito natuloy. Magsisisimula sana ito sa pagbaril ng mga lalaki sa tiyan ng buntis na babae bago nila patayin ang isang pulis sa Baltimore. Pagkatapos nito, pasasabugin nila ang mga pampasabog na may kasamang shrapnel sa libing ng pulis dahil mabibigay ito sa kanila ng pagkakataon na madaling mapatay ang maraming miyembro ng kapulisan. Sa 2 yugto, kikikilan ng mga lalaki ng ilang milyong dolyar ang gobyerno ng US para pundohan ang mas malaking plano nila patungong Canada. Habang bumibiyahe, magre-recruit sila ng mga batang itim na madaling maimpluwensyahan at si Muhammad ang magiging parang ama at gabay nila. Pagkatapos ma-recruit, tuturuan niya ang mga bata gumamit ng armas at maging palihim tulad ng itinuro sa kanya. Pagkatapos ng pagsasanay, uutusan niya silang magsagawa ng malawakang pamamaril sa iba't ibang lungsod. Magkaugnay ang mga insidenteng ito at magdudulot ng kaguluhan sa bansa.
Noong Mayo 30, 2006 na patunayang nagkasala si Muhammad sa 6 na kaso ng pagpatay at hinatulan ng 6 na habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Noong Oktubre 10 ng parahong taon, inamin ni Malvo ang kasalanan sa 6 na pagpatay sa Maryland. Umamin siya at kasabwat niya ang pumatay kay Jerry Taylor habang naglalaro ito ng golf sa Tucson, Arizona. Bilang resulta, hinatulan si Malvo ng 6 na magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Hindi lang sina Malvo at Muhammad ang binatikos sa mga nangyari noong taglagas 2002. Ayon sa Seattle Times, noong Abril 2003 pinahusay ni Muhammad ang galing niya sa pagbaril sa Bullseye Firing Range. Ayon sa pahayagan, sa Bullseye nakuha ni Muhammad ang illegal na rifle na natagpuan sa kanya nang siya ay maaresto. Ayon sa ATF, ang tindahan at mga may-ari ay matagal nang lumalabag sa regulasyon ng bentahan at talaan ng baril at may 283 pahinang file tungkol sa kanila. Makaraan ang ilang buwan, noong Hulyo, binawi ng ATF ang Federal Firearms License ni Brian Borgelt, dating Staff Sergeant ng US Army Rangers at may-ari ng Bullseye Shooter Supply. Nang bandang huli sa buwang iyon, inilipat ni Borgelt ang pagmamay-ari ng tindahan sa isang kaibigan. Ngunit nagpatuloy siyang mag-operate ng shooting range at nanatiling may-ari ng gusali kung saan naroon ang kanyang tindahan. Bago ito, noong Enero ng 2003, ang Legal Action Project ng Brady Center to Prevent Gun Violence ay nagsampa ng kasong sibil laban sa dalawa Bushmaster, ang gumagawa at tagapamahagi ng rifle, at Bullseye Shooter Supply, para sa marami sa mga biktima ng mga pag-atake ng DC Sniper at sa kanilang mga pamilya. Kasama rin sa kaso sina Malvo, Muhammad at Borgel. Dahil menor de edad si Malvo at may kriminal na record si Muhammad ng pananakit sa tahanan, bawal sa kanilang bumili ng baril ayon sa batas. Ayon sa demanda, pinatakbo ng Bullseye Shooter Supply ang tindahan sa Tacoma, Washington ng sobrang pabaya kaya madalas nawawala ang marami nilang baril. At dahil magulo ang mga tala, hindi nila maipaliwanag kung nasaan ang Bushmaster rifle na ginamit sa sniper shootings nang hingin ng mga federal na ahente ang mga tala ng pagbebenta ng naturang sandata. Inakusahan ang dealer na hindi may paliwanag kung nasaan ang daan-daang baril mula sa mga manufacturer bago ang mga pag-atake. Inangkin din na nagpatuloy ang tindahan sa irresponsableng pagbebenta ng mga baril kahit na lamang doon illegal na nakuha ng mga salarin ng mga pag-atake ng DC Sniper ang kanilang baril. Patuloy na dealer ang tindahan ng Bushmaster kahit alam nilang may mga paglabag ito at hindi hinigpitan ng regulasyon. Dapat sana magsimula ang paglilitis noong Abril 2005 pero nagkaayos na ang mga sangkot bago ito mangyari. Sinabi ng Bushmaster na pumayag silang makipag-areglo dahil tumataas ang legal na gastos at nauubos na insurance para sa kaso. Nagbigay ang Bullseye Shooter Supply ng $2 milyong at nag-ambag ang Bushmaster ng $500,000 para sa areglong labas sa korte. Pumayag din ang huling kumpanya na turuan ng mga dealer nila na mas ligtas na pamamaraan sa negosyo. Ayon kay Sonia Wells, ina ni Conrad Johnson, sa tingin ko, may mensaheng ay parating na dapat kang maging responsable at managot sa aksyon ng mga irresponsableng tao kapag gumagawa ka ng ganitong mga baril at inilalagay sa kanilang mga kamay. Noong Abril 2008, halos 18 buwan bago ang bitay ni Muhammad, naghain ng apela ang kanyang abogado dahil sa ebidensya ng pinsala sa utak na posibleng nakaapekto sa kanyang kakayahan sa legal na desisyon. Ipinaglaban nilang hindi siya payagang katawanin ng sarili sa paglilitis sa Virginia. Kalaunan, nabunyak na 1 buwan matapos ang apela, humingi si Muhammad ng tulong sa prosekusyon para tapusin ang mga apela sa kanyang bilangguan at sentensya ng kamatayan para mapatay ang inosenteng itim na lalaki. Noong Setyembre 16, 2009 itinakdang bibitayin si Muhammad sa Nobyembre 10. Hindi siya pumili ng paraan ng pagbitay, kaya automatikong lethal injection ang ginamit. Tinanggihan ng Korte Suprema ng US ang petisyon ng kanyang mga abogado na ipagpaliban ang pagbitay niya. Humiling din sila ng clemency kay Gobernador Tim Kaine ng Virginia, ngunit tinanggihan din ito. Ayon sa kanyang mga abogado sa Associated Press, ang huling pagkain niya ay manok na may pulang salsa at cake. Namatay si Muhammad sa lethal injection sa Greensville Correctional Center, Jarrettsville, Virginia noong Nobyembre 10, 2011 ng gabi.
27 tao ang nakasaksi ng pagbitay niya at hindi siya sumagot ng tanungin kung may huling salita. Si Lee Boyd Malvo ay nakakulong pa rin sa Red Onion State Prison sa Wise County, Virginia. Sa mga taon, gumawa siya ng hakbang para tubusin ang sarili at nagbigay ng ilang panayam tungkol sa mga pamamaril. Noong Oktubre 2007, kinontak niya si Cheryl Wetz, anak ni Jerry Taylor na biktima ni Lee Boyd Malvo at humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At makalipas ang 3 taon, noong Pebrero ng 2010, sumulat siya ng liham sa isa pang biktima, si John Gutter, at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa pagbaril dito. Bahagi ng liham ay nagsasabing, taos-puso akong humingi ng tawad sa sakit na naidulot ko sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Nakahinga ako na maluwag na marinig kong wala kang tinamong mga pinsalang makapaparalisa at buhay ka pa rin. Noong Hulyo 29, 2011 tinanggihan ng hukom ng Wise County Circuit ang hiling ni Malvo na palitan ang pangalan niya. Naghain siya ng petisyon sa korte para palitan ang kanyang pangalan dahil mas magiging ligtas daw siya kung hindi malalaman ng mga kapwa bilanggo ang tunay niyang pangalan dahil sa masamang reputasyong nakakabit dito. Noong 2012, sinabi niyang sexual siyang inabuso ni Muhammad. Noong Mayo 2017, ibinasura ng Federal District Court sa Virginia ang habambuhay na tol kay Malvo ng walang parol based sa Miller vs. Alabama dahil siya ay 17 anyos lang nang mangyari ang mga pagpatay. Noong Agosto, nagpasya ang Maryland Circuit Court na hindi naangkop ang desisyon ng korte sa mga kaso sa Maryland. Sinabi ng hukom na isinasaalang-alang ng naunang hukom ang lahat ng mahahalagang salik at nagpasya na hindi na magbabago ang pagkatao ng akusado. Gayunpaman, hindi pa dito natapos ang usapin. Noong Hunyo 2018, pinatibay ng US Court of Appeals para sa 4th Circuit na labag sa konstitusyon ang habambuhay niyang pagkakakulong ng walang parol. Pagkalipas ng 1 linggo, sinabi ni Virginia Attorney General Mark Herring na nais ng kanyang opisina na muling suriin ng US Supreme Court ang kaso. Narinig ito noong Oktubre 2009, noong Pebrero 24, 2020, hiniling ni Malvo sa Korte Suprema na ibasura ang apela dahil nagbago ang batas ng Virginia kaya hindi na siya kwalipikado para sa parol. Siya ay magiging kwalipikado para sa konsiderasyon ng parol sa pagtatapos ng 2022, bagamat ang kanyang mga habambuhay na sentensya sa Maryland ay mananatiling hindi apektado ng pagbabagong ito. Sinusubukan din ni Malvo iapela ang kanyang mga sentensya doon. Noong Marso 10, 2020 pinakasalan ni Malvo si Savel Noel Knapp sa kulungan. Apo si Knapp ng isang mayamang property developer sa Iowa at tagapagmana. Karamihan ng oras niya ay sa pangangampanya at pagiging aktivistang makakaliwa. Nagkakilala ang magkasintahan noong 2018 na magsimulang sumulat siya habang nakakulong ito. Noong Setyembre 2012, nagbigay ng panayam si Malvo, 27 taong gulang sa Washington Post. Sinabi niya sa pahayagan, "Halimaw ako." Kung titingnan mo ang ibig sabihin, yon ang halimaw. Isa akong multong magnanakaw. Ninakaw ko ang mga buhay ng tao. Ginawa ko ang inuutos ng iba dahil lang sinabi nila. Walang rason, lohika o saysay.